Kamusta po kayo mga kabayan? Sana po nasa maayos po kayong kalagayan. Si Kamano po inyong lingkod ay nagbabalik po muli at tayo po ay magkomentuhan dito po sa Tambayang Makabayan. Mag-umpisa na po tayo. Komentuhan po natin. Ito pong isa sa legasiya. Legasiya na po ito ng tinatawag po na bangag ng kanyang ate pagdating po sa taripa. Legacy niya po ito. Napakataas na po na ipinataw sa ating taripa. Hindi po ba sa mga produkto ng ating bansa kung papasok sa Amerika? Hindi po yata bababa sa 19%. Pero ngayon, another na naman po na taripa na 12.5%. Doon po sa mga i-export daw po natin ng mga produkto. Yung iba pang produkto ay papatawan pa ng another 12.5%. Bagsak na nga ekonomiya, bagsak na nga ang piso. Legasiya po yan na tinatawag ng bangag ng kanyang ate. Ito po mga kababayan, pakinggan po natin ang balita. Sadsad na nga ang piso kontra dolyar, pinulagapan ng Amerika ng dagdag taripa ang Pilipinas. Narito ang Frontline Report. Kagabi lang, nag-usap daw via phone call sina Pangulong Bongbong Marcos at US President Donald Trump. Kasama sa mga pinag-usapan nila ang tungkol sa ekonomiya. Ngayong araw, bumungad ang panibagong 12.5% na export tariff o yung buwis na ipinapataw sa mga produktong inaangkat mula sa Pilipinas. Ayon kasi sa United States Trade Representative, isa ang Pilipinas sa 60 bansang bigong i-ban ang mga import mula sa forced labor o sa pilitang paggawa mula sa Amerika. Kaya bilang parusa, tinaasan nila ang taripa sa electronics, semiconductors at ilang mga agricultural products. Pero ano bang epekto niyan? Ayon sa chairman ng Philippine Chamber of Commerce and Industry at Employers Confederation of the Philippines na si Sergio Ortiz Jr., bagamat hindi paramdam ito ng ordinaryong tao, tatamaan ng pagtaas ng taripa ang ekonomiya lalo't sadsad din ng piso kontra dolyar. Immediately, we have to watch and see both the exporters and both the importers from the US. Ano ang talaga interpretation at ano talaga yung final determination bago sila mag-produce or bago mag-import. No? So magkakaroon siguro ng disruption immediately, pero we don't really know if it will be bad or good or worse than where we are now. Dahil mataas na nga ang taripa, ibig sabihin, mas magiging mahal ang produkto sa Amerika. Ang ending, bababa ang benta, mababawasan ang export ng bansa at maapektuhan ang mga negosyo at manggagawa. In short, domino effect yan hanggang sa tuluyang tamaan ang karaniwang empleyado. So maaari rin kasi itong magdulot ng mas mabagal na manufacturing activity at makaapekto sa employment kung hihina yung tinatawag nating export orders. Pero ayon sa Philippine Amalgamated Supermarkets Association, partikular natatamaan ang mga negosyong nakaasa sa export na siyang posibleng magpataas sa presyo ng mga bilihin. Government better step in and do what they can to alleviate the situation and make economic conditions better for businesses, because as it is, I'm saying business might not just take off people, but Yan po mga kabayan, nakita nyo po, ang ginawa po ng administrasyon po na tinatawag po na bangag ng kanyang ate. Ang galing ano? Bagsak na ekonomiya, sadsad na piso, baon sa utang, kahirapan ng mga Pilipino, kahirapan natin, sadsad. Napakataas na mga bilihin, mga bayarin natin, kuryente. Ano pa? Mga kababayan, mga unano na lang hindi tumataas ang nangyayari po sa ating bansa. Pero yan, ang galing kaalyado tayo. Tayo po'y kaalyado at tayo po'y tinatawag na tuta ng Amerika. Pero pagdating po sa ganyan po na negosyo o taripa ay sari-sari pong pataw at napakataas na ibinibigay na taripa ng Amerika sa sinasabi niyang kaibigang bansa at kaalyadong bansa. Bakit kaya? Mga kababayan, magaling Magaling maipagtransaksyon ang Pangulo ng bansa. Sunod-sunuran yata kung ano ang gusto ng Estados Unidos. Mga kababayan,
ni hindi man lang yata kumibo, hindi man lang yata ipinaglaban, at hindi man lang yata sinabi na napakahirap ng sitwasyon ng bansa, huwag nyo muna kaming patawan ng isang damukal at napakataas na taripa. Maawa naman kayo sa mga Pilipino. Dahil una-una nga, sinasabi ng mga expert natin, maapektuhan po ang mga manggagawa. Ang mga negosyante at mayayaman ay hindi naman po basta-basta maapektuhan yan. Hindi po ba? Kasi una-una, pag humina po ang demand, ang i-export natin sa kanila dahil mahina po ang sinasabi napakataas na ng mga produkto, dahil sa laki po ng ipapataw na taripa ay tataas din po ang produkto natin sa kanila. At hihina po ang demand. Hindi po ba? Ang mga negosyante, wala namang pakialam yan eh. Pwede po yan. Ano po gagawin nila una? Lalong-lalo kung hihina po ang demand. Lalong-lalo mga export nila papuntang Estados Unidos. Magbabawas po ng produksyon yan. Magbabawas, hihina. Ano po susunod? Magbabawas naman po ng empleyado. Hindi po ba? Babawasan nila empleyado nila. Habang ganyan po kalalaki ang ipinapataw na buwis. Lalong-lalo po ng Estados Unidos. Hindi po ba? Sino po ang unang maapektuhan sa hirap ng buhay ngayon? Napakamamahal na bilihin. Tapos manganganib pa ang trabaho mo kung tayo'y pangkaraniwang manggagawa lang na umaasa katulad po nito. Na ganito po ang sitwasyon. Kaya nakita nyo po kung saan po tayo dinadala ng kanilang mga legasiya. Hindi na nga masolusyonan ang kahirapan ng buhay. Napakamamahal na bilihin, bigas, pati ang petrolyo. Tapos sunod-sunod pa po ang magiging dagok, mga kababayan. Pero sa kabila nun, pagdating naman po sa pondo, doon po naman lumalaki ng ubod ng laki kung sila'y magpondo. Pero pag sa pag-unlad at pagbigay po ng kaunting ginhawa sa mga Pilipino, ay hirap na hirap po nilang gawin. Pero pagdating po sa pera, lahat po isisingit nila. Makuha lang ang mga gusto nila. Hindi po ba? Pero pagtatrabaho sa Pilipino at sa bansa, wala po silang malasakit at pagmamahal. Kasi kung may pagmamahal po yan, hindi po babagsak ang ating bansa. Hindi po ang bansa natin ay bangkarote, lalo-lalo po sa mga investor na papasok sa ating bansa. At hindi po tayo babaon at ibabaon ng husto sa utang kung matino ang humahawak ng bansa. Hindi po ba? Kaya po yan, katas na po ng legasiya niya yan. Mga kababayan, yan po ang kanyang mga legasiya na iiwan sa atin, mga kababayan. Issue sa korupsyon, issue sa taripa, issue sa politika, at issue sa droga o pulburon. Yan po ang kanyang mga legasiya na hindi ka makakalimutan ng mga Pilipino. Mga kababayan, malabo na pong kalimutan yan. Maraming salamat po sa inyo mga kababayan sa nagusto po natin tambayan mga kababayan sa YouTube at TikTok at ganoon din po sa ating mga subscribers at sa inyo pong mga nagko-comment, like, share, and subscribe at patuloy po nagsusubscribe. Shoutout po sa inyo lahat. Mabuhay po kayo. Excuse me po. At thank you rin po sa mga nagbibigay po ng tulong at biyaya. Shoutout po kay Eric Hersho from Canada, kay Annie Jo, Jem Aris from United Arab Emirates, ako si Pilham, at kay Tatay Nick from Toronto, Canada, Jesus Valdepena, Rolando Guerrero, Milay, Felipe Shapno from Texas, USA, Ma'am LB Shermani from North Miami, Florida, USA, Mika Ligaspi, Frank Zamora from California, USA, Romulo de Binagracia from Bacolod City, Kingston from Hong Kong, Eric, nabanggit na po natin, Jake Yahut from California, USA, Gina Ray from Berlin, Germany, Julieta Celona from Sydney, Australia, at Baby Roman at Ate Isa from Cagayan, Bali. Maraming salamat po. Ingat-ingat po kayo sa inyo po mga paggawa. At God bless po sa inyo lahat. Thank you po mga kababayan. At muli po, tiis-tiis lang po tayo. At samahan po natin na maraming panalangin at dasal ng tayo po'y maingatan. Maraming salamat po. Paalam. Bye-bye.